Ang malaking tunggalian, Kabanata 3, ang Iglesia sa Roma. Si Apostol Pablo sa ikalawa niyang sulat sa mga taga-Tesalonika ay nagpahayag na ang kaarawan ni Kristo ay hindi darating maliban ang dumating muna ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan na sumalansang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. At pinagpaunahan pa ng apostol ang kanyang mga kapatid na ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Noon pa mang maagang kapanahunan niya ay nakita na niyang pumasok sa iglesia ang mga kamalian na maghahanda ng daan sa paglago ng kapapahan. Unti-unti sa pasimula at dahan-dahan at tahimik, at pagkatapos ng lumakas na at makapaghari na sa isipan ng mga tao, lantaran ng ipinagpatuloy ng hiwaga ng kasamaan ang kanyang maraya at mapamusong na gawa. Ang mga kaugalian ng mga pagano ay nakapasok sa loob ng Iglesia Kristiyana na halos di namamalayan. Ang diwa ng may pasubaling pakikipagsundo at pagsang-ayon ay ilang panahon ding napigil ng mahigpit na pag-uusig na tiniis ng iglesia ng kapanahunan ng paganismo. Datapwat ng huminto na ang pag-uusig at pumasok ang Kristyanismo sa loob ng mga korte at mga palasyo ng mga hari, ay binayaan na niya ang mapagpakumbabang kasimplihan ni Kristo at ng mga alagad upang palitan ng karangalan at kapalaluan ng mga saserdote at mga punong pagano. At sa mga utos at bili ng Diyos ay ipinalit niya ang palagay at salitsaling sabi ng mga tao. Ang pagkahikayat ni Constantino sa pangalan lamang noong unang bahagi ng ika-4 na taon ay naging dahilan ng malaking katuwaan, at ang sanlibutan na nababalat kayuan ng anyo ng kabanalan ay pumasok sa iglesia. Ang paganismo, bagaman waring nalupig sa palagay, ay siya ring nagtagumpay. Ang diwa nito ay naghari sa iglesia. Ang aral nito, seremonya at pamahiin ay nalakip sa pananampalataya at pagsamba ng mga nagsasabing sumasamba kay Kristo. Ang may pasubaling kasunduang ito ng paganismo at Kristyanismo ay nauwi sa pagbabangon ng taong makasalanan na ipinagpaunang sinabi ng hula na sasalansang at magmamataas laban sa Diyos. Minsay sinikap ni Satanas na may pasubaling makipagkasundo kay Kristo. Doon sa ilang ay nilapitan niya ang anak ng Diyos upang tuksuhin, at pagkatapos na maipakita ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian ng mga yaon, ay nangako na ibibigay niya ang lahat ng iyon sa kanyang mga kamay kung kikilala lamang siya sa kapangyarihan ng prinsipe ng kadiliman. Sinaway ni Kristo ang pangahas na manunukso at pinilit siyang umalis. Datapwat si Satanas ay nananagumpay kapag inihaharap niya sa mga tao ang tuksuring yaon, ang iglesia, upang magtamo ng kayamanan at karangalang ukol sa sanlibutan, ay narahuyong humanap ng lingap at tangkilik sa mga dakilang tao ng lupa. Alam na alam ni Satanas na ang banal na kasulatan ay siyang sa mga tao'y maaaring magpakilala sa kanyang mga pandaya upang mapaglabanan nila ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng salita ay napaglabanan ng tagapagligtas ng sanlibutan ang mga pagsalakay ng kaaway. Sa bawat salakay ay iniharap ni Kristo ang kalasag ng walang hanggang katotohanan na sinabi, nasusulat. Sa bawat mungkahi ng kaaway ay inilaban niya ang karunungan at kapangyarihan ng salita. Upang mapanatili ni Satanas ang pigil niya sa mga tao at maitatag ang kapangyarihan ng tao, ay kailangan niyang panatilihin silang walang nalalaman tungkol sa kasulatan. Itatanghal ng Biblia ang Diyos at ilalagay ang mga tao sa kanilang talagang dapat kalagyan, kaya nga ang banal na katotohanan nito ay kailangang itago at pigilin. Ang pangangatwirang ito ay ginamit ng Iglesia Romana. Sa loob ng daan-daang taon ay pinagbawal ang pagkakalat ng Biblia. Ang mga tao'y binawalang bumasa o magkaroon kaya nito sa kanilang mga tahanan, at ang mga aral nito'y ipinaliwanag ng mga pari at mga prelado na walang simulain upang patunayan ang kanilang ipinamamarali sa mga tao.
Sa ganyay ang Papa ay kinilala halos ng buong sanlibutan na kahalili ng Diyos sa lupa na pinagkalooban ng kapangyarihan sa Iglesia at sa pamahalaan ng bansa. Nang maalis na ang tagapagpakilala ng kamalian ay gumawa na si Satanas ng alinsunod sa kanyang kalooban. Ang pahayag ng hula tungkol sa kapapahan ay kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ito'y hindi maliwag gawin upang ang mga paganong nagsipanampalataya ay mabigyan ng ibang sinasamba na kahalili ng mga Diyos-Diyusan at sa gayoy umunlad ang kanilang bahagyang pagtanggap sa Kristyanismo. Ang pagsamba sa mga larawan at mga relikya ay unti-unting ipinasok sa pagsambang Kristiyano. Ang kapasihang na pagtibay sa isang pangkalahatang sanggunian, ang sa wakas ay siyang nagtatag ng kaayusang ito na pag-amba sa mga Diyos-Diyusan. Ang diwa ng pagsang-ayon sa paganismo ay siyang nagbukas ng daan sa patuloy na pagtanggi sa kapangyarihan ng langit. Si Satanas na gumagawa sa pamamagitan ng mga walang kabanalang pangulo ng Iglesia ay nanghimasok din naman sa ika-4 na utos at sinikap alisin ang dating Sabado, ang araw na Sabado na pinakabanal ng Diyos, at sa lugar nito'y itinanghal ang kapistahang ipinangingilin ng mga pagano bilang kagalang-galang na kaarawan ng araw. Sa pasimula, ang pagbabagong ito ay hindi hayagang ginawa. Noong mga unang dantaon, ang tunay na Sabado ay ipinangilin ng lahat ng Kristiyano. Masisikap sila sa pagpaparangal sa Diyos at sa kanilang paniniwala na ang kanyang kautusan ay hindi mababago. Mahigpit nilang iningatan ang kabanalan ng mga Diyos ng mga utos nito. Datapwat taglay ang malaking pagdaraya ay sinikap ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang mga ahente na maisakatuparan ang kanyang layunin. At upang ang pansin ng mga tao ay maiukol sa unang araw ng linggo ay ginawa itong isang kapistahan sa karangalan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Nagdaos ng mga pulong ukol sa relihiyon sa araw na iyan, gayon may ipinalagay ito na isang araw lamang ng pag-aaliw at ang Sabado'y ipinangingilin at iniingatang banal pa rin. Upang mahanda ang daan para sa gawaing pinanukala ni Satanas na ganapin, ay inakay niya ang mga Hudyo bago ipinanganak si Kristo na buntunan ang Sabado ng mahihigpit na utos upang maging isang mabigat na pasanin ang pangingilin nito. Sa pagsasamantala niya sa hindi tunay na liwanag na kanyang ipinakilala, ay pinawalan niyang kabuluhan at hinamak ang Sabado sa pagsasabing ito'y sa mga Hudyo lamang. Samantalang ipinagpapatuloy ng mga Kristiyanong ang linggo'y ipagdiwang na isang napakasayang kapistahan, ay inakay sila ni Satanas upang kamuhian nila ang relihiyon ng mga Hudyo upang ang Sabado'y gawing isang araw ng pag-aayuno, araw ng kalungkutan at kapanglawan. Sa unang bahagi ng ika-4 na dantaon, ang Emperador Constantino ay nagpalabas ng isang utos na nagtatadhanang ang linggo ay maging isang kapistahang bayan sa buong imperyo ng Roma. Ang kaarawan ng araw ay iginalang ng kanyang mga paganong nasasakupan at pinarangalan ng mga Kristiyano. Naging pamamalakad ng emperador na papaglakipin ang mga nagkakalabang mga interes ng paganismo at Kristyanismo. Napilit siya sa paggawa nito ng mga obispo ng iglesia na dahil sa kanilang paghangat at kauhawan sa kapangyarihan ay nangangalakang let me read that line again. Napilit siya sa paggawa nito ng mga obispo ng iglesia na dahil sa kanilang paghahangad at kauhawan sa kapangyarihan ay nangagakalang kung isang araw lamang ang ipapangilin ng mga Kristiyano at mga pagano, ito'y makatutulong upang sa paano may tanggapin ng mga pagano ang pananampalatayang Kristiyano at sa gayoy lalaki ang kapangyarihan at kalwalhatian ng iglesia. Datapwat bagaman unti-unting naakay ang mga Kristiyanong may takot sa Diyos na kilalanin na ang linggo ay mayroong kaunting kabanalan, ay pinanghawakan pa rin nila ang tunay na Sabado na siyang banal ng Panginoon at ito'y kanilang ipinangilin sa pagsunod sa ika-4 na utos. Hindi pa natatapos ng puno ng mandaraya ang kanyang gawain.
ipinasya niyang tipunin ang sangka-Kristyanuhan sa ilalim ng kanyang bandila at gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kinakatawan, yaong palalong pontipice na nagbansag na kinatawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga paganong hindi lubos ang pagkakristiyano, ng mga mapag-imbot na pari at ng mga kasapi sa iglesyang makasanlibutan ay naisagawa ni Satanas ang kanyang adhika. Malalaking sanggunian ang idinaos sa panapanahon na do'y tinipon ang mga mararangal na puno ng iglesia mula sa lahat na bahagi ng sanlibutan. Sa halos lahat ng sanggunian, ang Sabadong itinatag ng Diyos ay ibinaba ng kaunti, samantalang ang linggo ay siya namang ibinubunyi. Sa ganyay, ang kapistahan ng mga pagano sa wakas ay dinakilang tulad na itinatag ng Diyos, samantalang ang Sabadong itinuturo ng Biblia ay ipinahayag na isang tanda ng relihiyong Hudyo at ang mga nangingili nito'y ipinahahayag na mga sinumpa. Ang bantog na tumalikod ay nagtagumpay sa pagtatanghal ng kanyang sarili laban sa lahat na tinatawag sa Diyos o sinasamba. Pinangahasan niyang baguhin yaong utos sa banal na kautusan na siya lamang nagtuturo na walang pagkakamali sa buong sangkatauhan sa tunay at buhay na Diyos. Sa tunay at buhay na Diyos. Ipinakikilala sa ika-4 na utos na ang Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa at sa gayoy natatangi sa mga ibang hindi tunay na Diyos. Ito'y isang alaala ng paglalang, kaya't ito'y pinakabanal upang ipagpahinga ng mga tao. Iya'y pinanukala upang maingatang lagi sa isipan ng mga tao na ang Diyos ay bukal ng buhay at dapat igalang at sambahin. Pinagsisikapan ni Satanas na ilayo ang mga tao sa pakikikampi sa Diyos at pagsunod sa kanyang kautusan, kaya naman iniubos niya ang kanyang mga paggawa laban sa utos na nagsasabing ang Diyos ang mandalalang. Nang ika-6 na taon, ang kapapahan ay natayo ng matibay. Ang kanyang luklukan ng kapangyarihan ay nalagay sa lungsod ng imperyo at ang obispo ng Roma ay ipinahayag na pangulo ng buong iglesia. Ang paganismo ay hinalinhan ng kapapahan. Ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nagpasimula na ang 1,260 taon ng pag-uusig ng kapapahan na ipinagpauna sa hula ni Daniel at sa Apokalipsis. Ang mga Kristiyano'y napilitang mamili na isuko ang kanilang malinis na pananampalataya at tanggapin ang mga aral at pagsambang itinuturo ng Papa o mamamatay sa loob ng bilangguan o sa pamamagitan ng iba't ibang pahirap o sa tabak kaya ng berdugo. Natupad ang sinabi ni Jesus na kayo'y ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ang pag-uusig ay dumagsa sa mga tapat, pag-uusig na lalong mabangis kaysa lahat ng nangyari ng pag-uusig at ang sanlibutan ay naging malaking larangan ng digma. May daan-daang taong ang Iglesia ni Kristo ay nakasumpong ng kanlungan sa pag-iisa at pagkatago. Ganito ang sinabi ng propeta, tumakas ang babae sa ilang, naroon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya'y ampuning 1,260 araw. Ang pag-akyat ng Iglesia Romana sa kapangyarihan ay siyang tanda ng pagpapasimula ng madilim na kapanahunan. Sa paglaki ng kanyang kapangyarihan ay kumapal naman ang kadiliman. Ang pananampalataya ay inalis kay Kristo na siyang tunay na saligan at inilipat sa Papa ng Roma. Sa halip na magtiwala ang mga tao sa anak ng Diyos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa walang hanggang kaligtasan, sila'y umasa sa Papa at sa mga pari at sa mga prelado na pinagkalooban niya ng kapangyarihan. Itinuro sa kanila na ang Papa ang siya nilang tagapamagitan dito sa lupa at wala sino mang makakalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan niya at siya ang lumalagay sa lugar ng Diyos sa kanila kaya't kailangang siya'y mahigpit na sundin. Ang paglihis sa kanyang kahingian ay sapat ng dahilan ng pinakamabagsik na kaparusahan sa katawan at kaluluwa ng mga nagkasala. Sa ganyang kaparaan ay ang isipan ng mga tao ay nangagaalis sa Diyos at nangalagay sa nagkakamali at nagkakasalang tao. Ang mga araw na iyon ay araw na mapanganib sa Iglesia ni Kristo.
tunay na iilan ang tapat na tagapagdala ng watawat. Bagaman ang katotohanan ay hindi naiwang walang saksi, maminsan-minsan ay wari man ding ang kamalian at pamahiin ay siyang sa wakas ay ganap na mangingibabaw at ang tunay na relihiyon ay mapapawi na sa buong lupa. Nagkaligtaan ang ebanghelyo, datapwat ang mga anyo ng relihiyon ay dumami at ang mga tao'y nangabuntunan ng mahihigpit na utos. Itinuro sa kanila hindi lamang ang tumingin sila sa Papa na pinakatagapamagitan nila, kundi magtiwala sa sarili nilang mga gawa na siyang tutubos sa kasalanan. Ang mahahabang paglalakbay ng pagpipinitensya, ang pagsamba sa mga relikya, pagpapatayo ng mga simbahan, relikaryo at dambana, pagbabayad ng malaking halaga sa iglesia, ang mga ito at marami pang ibang katulad nito ay ipinag-utos upang mapahibag ang kagalitan ng Diyos o makamtan ang kanyang awa, na tila bagang ang Diyos ay katulad ng mga tao na mapapagalit sa maliliit na bagay at mapapalubag ng mga kaloob o ng mga pagpipinitensya. Waring patuloy rin ang pagkapal ng kadiliman, lumaganap ang pagsamba sa mga larawan, sinindihan ang mga kandila sa harapan ng mga larawan at dinalanginan ang mga ito, samantalang ang mga pari at ang mga obispo ay mga maibigin sa kalayawan, mga mahahalay at mga masasama, walang sukat maasahan kundi malubog sa kamangmangan at bisyo ang mga taong tumitingin sa kanila upang patnubayan. Isa pang hakbang ng pagpapanggap ang ginawa ng kapapahan ng noong ika-11 taon ay ipahayag ni Papa Gregorio ikapito ang kasakdalan ng Iglesia Romana. Ang isa sa mga sinabi niya ay yaong nagpapahayag na ang Iglesia ay di kailanman nagkamali ni hindi rin kailanman magkakamali. Ayon sa mga kasulatan, datapot ang mga sinabi niyang ito'y walang mga katibayan ng kasulatan. Ang isang maliwanag na halimbawa ng malupit na likas ng nagbabansag na ito na wala siyang pagkakamali ay nahayag sa ginawa sa emperador ng Alemanya na si Enrique ika-4. Sa pangahas na pagwawalang bahala ng emperador na ito sa kapangyarihan ng Papa, ipinahayag naman ng Papa na siya ay eskumulgado at dapat maalis sa kanyang luklukan. Sa pagkatakot ni Enrique na baka siya'y takasan at pagbantaan ng kanyang mga prinsipe na inudyukan ng utusan ng Papa na maghimagsik laban sa kanya, nadama niyang kailangang siya'y makipamayapa sa Roma. Kasama ang kanyang asawa at isang tapat na alipin ay tinawid niya ang kabundukan ng Alpes nang nagkakalahati na ang panahon ng tag-inaw upang mga yupapa sa harapan ng Papa. Nang sumapit siya sa isang kastilyo na pinanggagalingan ni Gregorio ay inihatid siyang nag-iisa sa patio sa labas at doon sa gitna ng lamig, walang takip ang ulo at walang sapin ng paa at sa kaaba-abang pananamit ay inantabayanan niya ang kapahintulutan ng Papa na makalapit sa kanyang harapan. Hindi siya pinatawad ng Papa hanggang hindi natapos ang 3 araw na pag-aayuno at pagpapahayag ng kanyang kasalanan. Napatawad man nga siya'y kinailangan pa ring antayin niya ang kapahintulutan ng Papa bago siya gumanap ng kanyang kapangyarihang pagkahari, at si Gregorio na nagmataas dahil sa kanyang tagumpay ay namarali na tungkulin niya ang magbaba ng kapalaluan ng mga hari. Anong laki ang pagkakaiba ng labis na kapalaluan ng mapagmataas na pontipiseng ito at ang kaamuan at kapakumbabaan ni Kristo na napakikilalang tumatawag sa pinto ng puso upang makapasok upang magdala ng kapatawaran at kapayapaan, na siya ring nagturo sa kanyang mga alagad na sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Ang mga sumusunod na taon ay sumaksi sa isang patuloy na paglago ng kamalian sa mga aral na itinuturo ng Roma. Noon mang bago na patayo ang kapapahan, ang mga turo ng mga pilosopong pagano ay tumanggap na ng pagpansin at nagkaroon ng impluwensya sa loob ng iglesia. Marami sa nagbabansag na mga nahikayat ang nanghahawak pa rin sa mga inaaral ng kanilang pilosopiyang pagano at hindi lamang ipinagpapatuloy nila ang pag-aaral nito kundi ipinapayo pa nila ito sa mga iba na isang paraan ng paglaganap ng kanilang impluwensya sa mga pagano. Sa ganyay na ipasok sa pananampalatayang Kristiyano ang malubhang kamalian.
Ang lalong kilala sa mga kamaliang ito ay ang paniniwala sa katutubong pagkawalang kamatayan ng tao at ang paniniwalang ang patay ay nakakamalay pa. Ang aral na ito ay naglagay ng patibay na pinagtayuan ng Roma ng aral na pagdalangin sa mga santo at pagsamba kay Birheng Maria. Mula rito ay bumangon din naman ang irihiyang paniniwala sa walang hanggang pagpapahirap sa mga di nagsisisi na noon pa mang unang kapanahunan ay napalahok na sa paniniwalang makapapa. Nang magkagayoy napahanda ang daan sa pagpasok ng isa pang paniniwala na likha ng paganismo na pinamagatan ng Roma na purgatorio at ito'y ginamit upang takutin ang mga mangmang at mapamahiing karamihan. Sa pamamagitan ng irihiyang ito ay pinatutunayan na mayroong isang puok ng parusahan na rooy magdaranas ang mga kaluluwang hindi nagkamit ng walang hanggang pagkapahamak ng parusa dahil sa kanilang mga kasalanan at kapag nalinis na sila sa lahat ng karumihan ay saka tatanggapin sa langit. Kinakailangan pa rin ang ibang katha upang makinabang ang Roma sa pagkatakot at bisyo ng kanyang mga kabig. Ito ang aral tungkol sa indulhensya, ang lubos na kapatawaran ng mga pagkakasala ng nakaraan sa kasalukuyan at sa hinaharap at kapatawaran sa lahat ng hirap at kaparusahang ipapataw ay ipinangako sa lahat ng magpapatala sa mga pakikidigma ng Papa upang mapalaki ang kanyang kaharian, upang parusahan ang kanyang mga kaaway o kaya'y lipulin yaong mga nangahas tumanggi sa kanyang kataasang ukol sa espiritu. Itinuro din naman sa mga tao na sa pagbibigay nila ng salapi sa iglesia ay maiiligtas nila ang kanilang sarili sa kasalanan at mapalalaya ang mga kaluluwa ng kanilang nangamatay na kaibigan na pinahihirapan sa liyab ng purgatorio. Ang banal na hapunan na itinatag ng Panginoon na ipinakilala ng banal na kasulatan ay hinalinhan na makadiyos-diyos ang paghahain ng misa. Nagkunwa ang mga pari na ang simpleng tinapay at alak ay nagagawa nilang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Hayagang inaangkin nila ang kapangyarihan ng paglalang sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ang kapapahan ay naging mapaghari-harian sa buong sanlibutan. Ang mga hari at mga emperador ay yumukod sa mga pasya ng Pontipiseng Romano. Ang kapalaran ng mga tao sa panahong ito at sa walang hangganman wari man din nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Sa loob ng daan-daang taon, ang mga aral ng Roma ay mahigpit na niyakap sa lahat ng dako. Ang kanyang mga ritos ay magalang na ginanap. Ang kanyang mga kapistahan ay ipinangili ng lahat. Ang kanyang mga pari ay iginalang at tinangkilik ng mga saganang kaloob. Kailanman ang Iglesia Romana ay hindi umabot sa lalong malaking karangalan, kadakilaan o kapangyarihan kundi ng panahong yaon. Datapwat ang katanghaliang tapat ng kapapahan ay siyang hating gabi ng sanlibutan. Ang mga banal na kasulatan ay halos hindi naaalaman hindi lamang ng mga tao kundi pati ng mga pari. Nang maalis na ang kautusan ng Diyos na siyang patakaran ng katwiran ay malabis na nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan at nagbisyo na sila ng walang tuos. Sa loob ng maraming panahon ang Europa ay walang ikinasulong sa kaalaman, sa sining o sa kabihasnan. Dinapuan ng paralysis ang moral at ang pag-iisip ng sangkakristyanuhan. Ang kalagayan ng sanlibutan sa ilalim ng kapangyarihang Romano ay nagpakilala sa isang kakilakilabot at katangi-tanging katuparan ng mga pangungusap ng propetang si Oseas. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Akin namang itatakwil ka, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Walang katotohanan ni kaawaan man, ni kaalaman man tungkol sa Diyos sa lupain. Wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat at pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Sila ay nagsidaluhong at nagkakabubuan ng dugo. Ito ang mga bunga ng pagtatapon sa salita ng Diyos.